At kung mapapansin nyo, nakapit ako sa kaliwa kasi medyo masikip na dito. Ayan, pag nakuha ko yung tamang adjustment dito mga kaibigan, babawiin ko naman to pakanan, konti. At pag nakita kong diretso na yung direction natin, itutuwid ko. Okay mga kaibigan, it's another video na naman tayo today. Ang gagawin natin video ngayon, it's all about sa pa-reverse. Yung karamihan sa atin, nahihirapan tayo sa mga pa-reverse, lalong-lalo na yung direction natin. No, isa po sa nagiging dahilan kapag po hindi po natin nakokontrol ang ating sasakyan sa paggalaw na paatras. So mahihirapan po talaga nating kontrolin or pihitin yung ating steering wheel. Kaya pinakamaganda po dito, mabagal po nating mapapaatras or mapapagalaw yung ating kotse or yung ating sasakyan para ang ating steering wheel ay hindi po tayo nahihirapan sa pagpipihit nito. Ayan. Kasi dito po sa steering wheel mga kaibigan, ito po yung maglilid ng direction natin sa tuwing tayo ay gumagalaw na patras. Kung titignan nyo po dito sa ating side mirror, yan. So, yung gitna po na yan, yun po yung ating magiging guide habang umatras po tayo. Dapat hindi po tayo dyan lalagpas. And then dito naman po sa gilid, kung nakikita nyo yan, yan, almost close tayo sa gilid ng kalsada, dapat hindi po tayo mahuhulog dyan. Ngayon, itong steering wheel po natin ang magdadala sa atin sa direction natin. So, kung saan natin pinipihit yung ating steering wheel, so, halimbawa, pinihit natin to sa kanan, pag check nyo yung side mirror dyan, automatic pupunta po yan sa kanan. Baka mahulog na kayo. Ngayon, pag binawi natin to pakaliwa, makikita naman natin dito, pupunta yan sa gitna yung likod natin, yung direction natin. Lagi nyo lang tatandaan mga kaibigan, yung direction po ang iisipin nyo para hindi po kayo malito. Kasi karamihan ito, dito tayo nalilito kung saan natin pipihitin habang tayo ay umaatras. At isa pa sa nagiging dahilan, katulad ng sinabi ko mga kaibigan, hindi natin napapansin kasi yung paggalaw ng ating kotse o ng ating sasakyan. Ang iniisip lang natin, pag nakatingin tayo sa side mirror, yung direction lang. Yan. Doon na tayo nawawala sa focus. Ito po kasi mga kaibigan, pag reverse or pag atras, ay kasama na po dito yung control sa clutch pedal. Dito po. Yan. Dapat po niyan ay nakukuha natin yung tinatawag na biting point para hindi po tayo nahihirapan sa pagpapagalaw na mabagal. Dito po kasi sa pag-reverse mga kaibigan, dapat kontrolado po ang ating paggalaw. Okay, so ipapakita ko sa inyo again kung paano tayo aatras na hindi tayo nawawala sa linya. So, aatras po tayo hanggang dun sa dulo, sa likod, na dire-diretso lang. Okay? So, again mga kaibigan, napakahalaga dito ng biting point para makontrol po ninyo ang paggalaw. At the same time, hindi po kayo naghahabol sa pagpihit ng steering wheel. At lagi nyo pong tatandaan mga kaibigan, sa pagpihit naman or sa pag-adjust ng steering wheel, mapakanan man or pakaliwa, gagawin nyo lang po yan inch by inch lang po ang pagpipihit. Huwag nyo po masyadong dadamihan na katulad po nito dahil sigurado po siya mawawala po kaagad kayo sa direksyon at lalo po kayo matataranta. So ngayon, tignan nyo kung paano ko siya pipihitin habang tayo ay nag-a-adjust kasi it's depend po sa side mirror natin. Kailangan attentive po tayo sa side mirror para alam po natin kung saan po tayo mag-a-adjust. Halimbawa, nakita natin dito, papunta tayo sa gitna. So, bawiin natin to pakanan ng konti. Yan. And syempre, bantayan natin to sa gilid. Baka mahulog naman tayo dito. So, bawiin naman natin siya pakaliwa. So, kailangan nyo mabantayan yung pag-straight kasi i-straight nyo yung steering wheel para dire-diretso po kayong umatras. Okay? So, clutch down. So, patag naman po yung ating kinalalagyan ngayon. So, tandaan nyo po mga kaibigan, biting point po ang mga katulong po sa atin dito. So, disengage natin ang ating handbrake. Ilagay natin ng reverse. Ayan. Again, ang biting point po, ito po yung hindi nyo fully bibitawan yung clutch. Tataas nyo ang clutch pedal nyo, yung paa nyo sa clutch pedal, tataas nyo ng dahan-dahan at kailangan nyo po siyang steady. Pag medyo na-uncontrol po kayo sa sasakyan nyo, ilubog nyo lang po yung clutch nyo. Tapos, magpe-press po kayo ng konting brake para mas mapabagal nyo po ang inyong sasakyan. Once na maramdaman nyo na bumibilis. Okay? So ito po mga kaibigan, ready to move na tayo pa atras. Naka-reverse na po siya. And then, nakatapak tayo ng clutch hanggang sa flooring at naka-brake pa tayo. And then, dahan-dahan ko nang iangat yung paa ko sa clutch.
Pag naramdaman kong mag-move pa reverse, i-steady ko po ito. Yan. Okay. So ayan, gumagalaw na po. Kung napapansin nyo, unti-unti po tayong gumagalaw. Yung pa ako po dito sa clutch, naka-steady yan. Hindi ko po siya binibitawan dahil mawawala po ako sa control. At kung mapapansin nyo, nakapit ako sa kaliwa kasi medyo masikip na dito. Ayan, pag nakuha ko yung tamang adjustment dito mga kaibigan, babawiin ko naman to pa kanan, konti. At pag nakita kong diretso na yung direction natin, itutuwid ko po yung aking steering wheel. Tandaan nyo po mga kaibigan, yung paggalaw natin, tignan nyo po kung gaano tayo gumagalaw kabagal. Ganyan po ginagawa ang pag-reverse para hindi po tayo naghahabol sa steering wheel kung saan-saan natin pinipihit. Kasi kagaya nga po ng sinabi ko mga kaibigan, isa po sa nakakataranta, hindi po napapansin natin, yung paggalaw po natin ay napapatulin. Kaya kailangan po rito ay control po ng paggalaw. So since manual transmission ang ating ginagamit ngayon, biting point po ang mga katulong sa inyo. Naka-hold po yan, naka-steady without pressing the gas pedal. So naka-steady lang yung paa ko sa clutch pedal hanggang biting point lang po. Kasi kagaya ng sinabi ko mga kaibigan, biting point po ang mga katulong sa atin sa mababagal na pag-andar habang tayo po ay pa-reverse. Dahil unang-una po mga kaibigan, hindi po natin kita dito yung ating patutunguan. Side mirror lang po. Halos gilid lang po ang makikita natin dito. Kaya gagawin nyo po mga kaibigan hanggang clutch biting point lang po. So again, naka-stop po tayo ngayon. Mag-move. Reverse po ulit tayo ngayon. Bitaw ng brake pedal. Angat ng paa sa clutch until the biting point lang. Hanggang sa gumalaw. Steady ng paa sa clutch. At kung mapapansin nyo, ito lang po yung ating galaw ngayon. Mabagal lang po siya. Para nami-maintain po natin yung pag-atras ng diretso. At makikita kaagad natin kung tayo ay mahuhulog dito sa gilid or kung tayo ay papupunta dito sa gitna. Ngayon mga kaibigan, ang magiging play lang ng paa nyo dito hanggang biting point, tapos pwede nyo ilubog ulit, tapos kung gusto nyo ulit pagalawin, iangat nyo ulit sa hanggang biting point. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo ng pa-reverse mga kaibigan. Kung titignan nyo sa side mirror dito, ayan, halos close na close tayo sa gilid. Tapos, nakapihit ng konting kaliwa kasi malapit tayo dito sa gilid. Para mag-adjust pagitna yung ating likod. Pag nakuha ko yung tamang adjustment dito, babawiin ko ulit sa pakanan. At pag na-check kong diretso na dito yung lane natin, ide-diretso ko yung steering wheel. So, ganun lamang po mga kaibigan ginagawa ang pa-reverse kung kayo po ay may intensyon na paatras. So and then mga kaibigan, again sundan nyo lang po ang video na to para mas matuto po kayo. So again, ang video po na to ay para sa mga new drivers, sa mga beginners, sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive, especially kapag manual transmission ang pinag-aaralan. Hopefully nakuha nyo po ang video